Ang layunin sa mga likes ngayon ay 1,100 likes. Paki-like at subscribe para masuportahan ang channel. Ang mga like at komento ninyo lang ang kailangan ko para magpatuloy. Ngayon, ituloy na natin. Nagsisimula ang episode kay Oren na nakatayo sa taniman ng kamatis, pumipitas ng mga kamatis isa-isa. May hawak siyang kamatis sa kamay, malungkot at tila bagsak ang mukha, malinaw na malalim ang iniisip. Malungkot siya habang iniisip kung paano bumagsak ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Lumipat si Oren sa isa pang puno ng kamatis, pumitas muli ng kamatis, na parang nawawala sa sarili. Pag-ulong niyang sinabi sa sarili na pagtanto niyang si Theo pala ay isang tauhan ng itim na dragon, ngunit wala siyang kaalam-alam. Minsan ipinagyabang ni Oren kay Theo na magiging kaibigan niya ang hari ng Minotaur at magiging tagapamahala siya. Pero ngayon, hindi na siya isang tauhan. Parang alipin na siya. Habang iniisip ito, namumula ang mukha ni Oren sa galit at hiya. Ang ideya na tretuhin bilang alipin sa halip na kakampi ay patuloy na nagmumulto sa kanya. Bigla, pak! May tumama sa likod ng kanyang ulo, at ang tama ay napakalakas, kaya ang dila ni Oren ay lumawit mula sa kanyang bibig. Sumigaw si Oren sa galit, tinatanong kung sino iyon. At syempre, si Theo ang naroon. Nakatayo si Theo, nakaakbay ang mga kamay, mayabang ang tingin, at sumisigaw kay Oren. Anong ginagawa mo, nagpapalipad isip ka? Sinabi ni Theo kay Oren na bilasan ang trabaho. Sa ngayon, 2 o 3 kamatis lang ang napites ni Oren. Nag-aapoy ang dugo ni Oren, at namumutok na ang ugat sa kanyang noo. Patuloy na ininsulto ni Theo si Oren, sinasabing dapat siyang pumunta agad kay Theo tuwing tinatawag ka. Hindi na makayanan ni Oren. Nakasimangot siya sa galit. Hinawakan niya si Theo sa kwelyo at sumigaw ng malakas. Hindi ako alipin mo. Pero bago matapos ni Oren ang kanyang salita, dumating ang pinuno ng mga lobo, galit na galit ang tingin sa kanya. Isang maling salita, isang maling galaw mula kay Oren, at mukhang handa na ang pinuno ng mga lobo na kainin siya ng buhay. Agad na natulala si Oren sa takot, mabilis ang tibok ng puso. Si Theo, na laging mayabang, tumingin kay Oren na may nanunuya at tinanong. Ano yung sasabihin mo, Oren? Anong gagawin mo kung sumigaw ako ulit? Lalabanan mo ako, ang pinuno ng distribusyon, at tauhan ng dakilang itim na dragon. Naglaho ang lakas ng loob ni Oren, at tahimik na lang siya. Natigilan, hindi na siya makagalaw o makapagsalita. Ngunit ilang sandali lang, nagbago ang ugali ni Oren. 180 degree na pagbabago. Ngumiti siya ng pilit at nagsalita ng mahinahon. Ipinaliwanag niya na isa lang itong pagkakamali. Sinabi niya kay Theo na akala niya may insekto na nanggugulo sa kanya, kaya ganoon siya nag-react. Humingi siya ng paumanhin, sinabing hindi niya kailanman iisipin na hamakin ang isang kasing dakila ni Theo, ang alamat ng mga ngalakal. Nang marinig ito ng pinuno ng mga lobo, huminga siya ng malalim at naglakad palayo. Si Oren, bagamat labis na nahihiya, pinilit na ngumiti at umayon sa bawat salita ni Theo habang tumatawa ng hindi natural. Si Theo, na natatawa sa kanyang kaiabangan, sinabihan si Oren na mag-behave o magkakaproblema siya sa hinaharap. Si Oren, pilit na tinatago ang takot, tinawag si Theo na, Sir, at nangako na gagawin ang lahat ng sinasabi nito. Samantala, kinumusta ni Theo ang kanyang mga tauhan, tinitingnan kung tapos na ang kanilang trabaho. Sumagot ang 2 tauhan na nakatayo ng maayos, na napuno na nila ang kanilang mga bag ng mga cherry tomatoes. Si Oren, na sumusunod sa likod, ay pinuno din ang kanyang bag at sumunod kay Theo na may luha sa kanyang mga mata. Ang galit na kumukulo sa loob niya ay nag-uudyok sa kanya na sampilan si Theo, ngunit alam niyang hindi niya kayang gawin iyon. Masayang sinabi ni Theo na, dahil mabilis natapos ng mga tauhan ang kanilang trabaho, babawasan niya ang kanilang kontrata. Nagsaya ang 2 tauhan at taos-pusong nagpasalamat kay Theo. Gulat na gulat si Oren at biglang nagtanong kung babawasan din ba ang kanyang kontrata. Tumingin si Theo kay Oren at ngumiti ng nakakaloko. Sinabi niyang si Oren ang huling natapos, at madalas itong tamad at hindi nakatutok sa trabaho. Dahil dito, inanunsyo ni Theo na ay dadagdag ng 1 araw ang kontrata ni Oren. Sobrang lungkot ni Oren. Sumigaw siya sa galit, hindi mo pwedeng gawin ito, Theo. Ngunit binaliwala ni Theo ang kanyang pagwawala at inutusan siyang ihanda ang kanyang bag dahil malapit na silang umalis. Dumating si Sejen, at si Theo, na nanatiling kalmado, ay binanggit na naihanda na niya ang lahat, kabilang ang kanyang bagong intern, at handa na silang umalis. Samantala, si Oren, na labis pa rin ang pagkahabag, ay hawak ang kanyang bibig at umiiyak ng malakas, hindi matanggap ang malupit na kapalaran. Pagkatapos, sinabi ni Theo na maayos na ang lahat, pero may isa lang problema.
Ang bag sa tabi ni Oren at ng kanyang mga alipores ay napakaluma na hindi nito kayang maglaman ng higit sa 15 piraso ng mga kamatis. Natawa si Sejen at nagsabi, bumili na lang ng bagong bag para sa mga bagong tauhan ni Theo at siya na bahala sa magagastos. Pagkatapos, napansin ni Theo na may inaayos si Sejen. Naging mausisa siya at nagtanong, Yo, ayos ka lang. Saan ka papunta, Sejen? Ngumiti si Sejen nang may kumpiyansa at sumagot. Nang marinig ni Theo ang pangalang kanlurang kagubatan, siya'y napatigil. Ang kanyang isipan ay nagmamadali, na pagtatanto na sa kanlurang kagubatan naninirahan ang mga ants. Si Theo ay nagsimulang mataranta. Bigla ang lumitaw si Mommy Bear at Baby Bear sa likod ni Sejen, at nakita natin si Theo na pabugso-bugsong pinapalo ang mukha ni Sejen, ang pisngi nito'y naipit mula sa lakas ng pagkakapalo. Sumisigaw sa galit, tinanong ni Theo. Iiwan mo ako para mag-isa. Delikado yan, pare. Ano bang iniisip mo at pupunta ka doon nang wala ako? Paulit-ulit na sinasabi ni Theo ang mga salitang ito, mas lumalalim ang desperasyon sa bawat pagbigkas. Kumbinsido siya na ang plano ni Sejen na pumunta nang wala siya ay walang ingat. Habang pinipilit pa rin ni Theo ang mukha ni Sejen ng todo, sinubukan ni Sejen sumagot pero tanging mga mumbling lang ang kanyang nagawa. Nainis si Sejen at sa wakas ay nakapagsalita, sumigaw siya. Kasama ko sina Mommy Bear at Baby Bear. Sa tingin mo ba hindi nila ako kayang protektahan? Tinitigan niya si Theo, habang si Baby Bear, na nakabukas ang bibig, ay binibigyan si Theo ng matalim na tingin, iniisip na hindi nito pinagkakatiwalaan sila. Inaayos ni Sejen ang kanyang sombrero habang nakangiti at ipinaliwanag na kahit hindi kasama sina Mommy Bear at Baby Bear, kaya niya. Mayabang niyang ipinahayag na may lihim siyang sandata na kayang harapin ang lahat ng mga bulok na puno mag-isa. Sa narinig, napatigil si Theo, nanlaki ang mga mata, bago bigla ang tumalon mula sa balikat ni Sejen. Si Theo, na ngayon ay medyo nainas, ay napabulong na pinagkakatiwalaan naman niya sina Mommy Bear at Baby Bear. Ngunit sa loob-loob niya, galit pa rin siya sa mga bulok na puno, at talagang gusto niyang sirain ang ilan sa mga ito. Inamin niya na nais niyang maghayganti sa mga punong iyon, kaya't nagpupumilit siyang sumama. Habang nagmumungok si Theo, sumabat ang pinuno ng mga lobo, naalala niyang minsang sinabi ni Theo na gustong-gusto niyang pumatay ng mga bulok na puno. Napatigil si Theo, na pagtanto niyang lumabas ang kanyang lihim. Wala siyang sinabi, habang si Sejen ay tinitigan lang siya na parang sinasabi, alam ko na. Sinubukan ni Theo na makabawi, mabilis siyang bumaling kay Sejen at sa seryosong tono, nakiusap siya. Iginiit niyang talagang nag-aalala siya para kay Sejen at gusto niya talagang tumulong. Paulit-ulit siyang nagmakaawa na sumama, pero nanatiling matigas si Sejen at tumanggi. Ipinaalala niya kay Theo na dahil siya na ang pinuno ng distribusyon at may 3 siyang bagong intern sa ilalim niya, kailangan niyang mag-focus sa pag-train sa kanila. Tinukso ni Sejen si Theo, paano ka magiging CEO sa hinaharap kung tamad ka? Si Theo, na namumula na sa galit, huminga ng malalim, halatang frustrated, pero alam niyang tama si Sejen. Napabuntong hininga siya at nagsabing, sige na nga. Kahit ayaw niya, pumayag si Theo na bumaba at harapin ang negosyo ng pagbebenta ng mga kamatis at iba pang mga paninda. Ang dalawang lobo, na nararamdaman ang emosyon ni Theo, ay naghanda na sa kanilang pagbaba. Pagkatapos, lumapit si Theo kay Sejen at nagpaalam. Sa pagkakataong ito, totoo na si Theo, sinasabing huwag masyadong masaktan si Sejen. Ipinangako niya kay Baby Bear na poprotektahan niya si Sejen, pero si Baby Bear, na may kumpiyansang tingin, ay sumagot. Kahit masaktan ako, hindi ko hahayaan na may mangyaring masama kay Sejen. Kaya't sinabi ni Baby Bear kay Theo na huwag mag-alala. Sa wakas, sinimulan na nina Theo at Oren ang kanilang paglalakbay pababa sa susunod na palapag. Si Theo ay lumingon pabalik, kumapaway, at nagpaalam kina Sejen, Baby Bear, at Mommy Bear. Si Sejen, kasama sina Baby Bear at Mommy Bear, ay kumaway din, nagpapalitan ng pamamaalam. Habang lahat ay nakangiti, biglang nagsalita ang matandang lalaki. Ang tanging hindi masaya ay si Oren, na patuloy na mukhang malungkot habang nauuna sa paglalakad, nakatungo ang ulo. Nang mawala na sa paningin sina Theo at ang kanyang grupo, tumingin si Sejen kay Mommy Bear at Baby Bear. Tila oras na para pumunta sa kanlurang kagubatan, sabi niya sa seryosong tono. Parehong tumanggo sina Baby Bear at Mommy Bear, handang harapin ang anumang darating. Ang eksena ay nag-shift, at nasa madilim, malungkot, at nakakakilabot na kanlurang kagubatan na tayo ngayon. Dahan-dahang sumusulong sina Sejen, Mommy Bear, at Baby Bear. Ang kanilang mga hakbang ay malambot habang sila'y naglalakad sa kakaibang lupa. Mabilis na pansin ni Sejen ang nakakatakot na atmosfera.
Ang lahat sa lugar na iyon ay nagbibigay ng nakakatakot at masamang pakiramdam. Mas nakakatakot ito kaysa sa inaakala niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang puno na nakabaluktot sa kakaibang paraan. Natakpin ito ng madulas na bagay, at mayroong mata at bibig na ukit dito, mukhang parang madyay gising ito anumang sandali at lalapa sila. Nanlaki ang mga mata ni Sejen at nagkomento na ang mga puno rito ay parang buhay. Tila mga dating nilalang ang mga ito, ngunit ngayon ay patay na, humihingi ng tulong. Pero si Baby Bear ay iniisip ang iba. Hinahawakan ang kanyang ilong, nagrereklamo siya. Grabe, ang baho. Parang masusuka na ako. Biglang tinawag ni Mommy Bear si Sejen. Ang kanyang ungol ay nag-echo sa kagubatan, at nagningning ang kanyang mga mata. Sa malalim, malakas na boses, sinabi niya. Nandito na ang mga kalaban. Isang malaking hukbo ng mga nasirang puno ang nakatayo ng nakakatakot. Ngunit hindi ito basta-bastang mga nasirang puno. Hindi, ang mga ito ay may parehong nakakadiring, madulas na tekstura. Na may mga mata at bibig na tila humihingi ng tulong. Nakahanda na sina Sejen, Baby Bear, at Mommy Bear na lumaban, ngunit nalilito si Sejen. Tumingin siya sa paligid, pakaliwat pakanan, at nagsabing, wala akong makita, mukha lang silang mga ordinaryong nakakatakot na puno. Nasaan ang mga kalaban? Habang humahakbang si Sejen palapit, tila iimbestigahan. Pinipigilan siya ni Mommy Bear at sinabihan na hindi siya pwedeng lumapit pa. Tatanungin sana ni Sejen kung bakit, nang biglang. Isang sanga ng malapit na puno ang biglang umalog ng marahas na parang buhay. Nagulat si Sejen at napasigaw sa takot. Pagkatapos, sa isang iglap, lahat ng mga nakakatakot na puno ay nagsimulang mabuhay. May mga madulas na galami na sumabog mula sa kanilang mga nabubulok na sanga. Ang buong sahig ng kagubatan ay nagsimulang gumalaw na parang ito ay gumagapang. Ang mga galami ay sumisibol mula sa bawat nabubulok na puno, gumagalaw at gumagapang papalapit. Biglang ipinaalam ng sistema kay Sejen na ang mga ito ay tunay ng mga nabubulok at nasirang puno. Takot na si Sejen, at sumigaw siya. Ano ba itong bagong bangungot? Parang mga zombie ang mga puno. Si Baby Bear, na pinipisil ang kanyang ilong, ay umungol. Ang baho, parang masusuka na ako. Samantala, si Mommy Bear ay tahimik na pinapanood ang madulas na kaguluhan. Nakahandang ipagtanggol, nang biglang isang galami mula sa pinakamalapit na nabubulok na puno. Ang umatake kay Sejen. Agad siyang sinagip ni Mommy Bear sa isang suntok, winasak ang galami. Ngunit hindi pa natatapos doon. Mula sa pinakamalalim na butas ng nabubulok na puno, lumabas ang maraming madulas na galami at kinulong si Mommy Bear. Sa kanyang leeg, mga kamay, at hindi mo alam kung saan pa. Ang mga galami ay madulas, dumikit sa kanya ng mahigpit kaya hindi siya makagalaw. Unti-unting naubos ang kanyang lakas habang hinihigop ng mga puno ang enerhiya ni Mommy Bear. Nang makita ito, nagalit si Sejen. Paano nila nagawang atakihin si Mommy Bear? Ibinato ni Sejen ang kanyang sombrero, hinugot ang kanyang punyal at palakol. At hinawakan ito ng mahigpit. Sa isang kumpiyansang ngiti, tumayo siya ng matikas, at isang maliit na apoy ang sumiklab sa ibabaw ng kanyang ulo. Handa na siya, at kitang-kita sa kanya ang mga seryosong vibes ng isang pangunahing karakter. Ngunit bago pa siya makasugod, biglang nagpanik si Baby Bear. Tumakbo papunta kay Sejen at nilagay ang kanyang mga kamay sa ulo nito, pinapatay ang apoy. Nasusunog si Sejen. Sigaw ni Baby Bear, takot na takot. Nagulat si Sejen, at agad na ipinaliwanag kay Baby Bear na okay lang siya, na siya mismo ang nagsindi ng apoy. At hindi siya nito susunugin. Ito ay isang regalo mula sa puno ng mansanas. Ngayon, kaya niyang kontrolin ang apoy. Agad niyang pinakalma si Baby Bear, sinabing hindi ito ang oras para magpaliwanag ng detalyado. Ipapaliwanag niya ito mamaya. Sa ngayon, kailangan nilang iligtas si Mommy Bear. Nang makita ni Baby Bear na kayang kontrolin ni Sejen ang apoy, natuwa siya. Sabay na ipinagbangga ni Sejen ang kanyang palakol at punyal, lumikha ng isang maliit na spark. Sa pamamagitan ng focus at control, pinalaki niya ang spark sa isang malaking apoy, at ginawa itong isang tornado ng apoy. Ibinato ni Sejen ang apoy. Ibinato niya ang tornado ng apoy patungo sa mga nabubulok na puno, at bigla, ang mga puno ay nagsimulang maging abo. Humina ang mga madulas na galami habang nasusunog ang mga puno, at sa wakas, nakalaya si Mommy Bear sa kanilang pagkakahawak. Ngunit hindi pa tapos. Kahit na nasusunog na ang mga nabubulok na puno, buhay pa rin sila at papalapit pa rin sa kanila. Nakita ni Sejen na malapit na silang matupok ng apoy. Ngunit kung maabot nila si Sejen at Mommy Bear bago iyon, maaaring nasa panganib pa rin sila. Inutusan ni Sejen, tumakbo.
At sabay-sabay, sina Sejen, Mommy Bear, at Baby Bear ay nagsimulang tumakas. Hinahabol sila ng mga nasusunog na puno, ang mga nabubulok na katawan nito ay patuloy pa rin sa paggapang. Ngunit may bagong problema. Kung hindi agad matutuyo ang mga puno, maaaring masunog ang buong kagubatan. Nang akala nila ay ligtas na sila, isang bagong grupo ng mga nabubulok na puno ang sumulpat sa harapan nila. Napapalibutan na sila, mga nasusunog na puno sa likod, mga sariwang puno sa harap. Biglang may naisip na plano si Mommy Bear. Bumaling siya kay Sejen at nagtanong, "Pwede mo bang gawin ulit ang apoy na iyon?" "May plano ako." Nang walang pag-aalinlangan, muling ipinagbangga ni Sejen ang kanyang mga sandata, lumikha ng isa pang spark. Sa pagkakataong ito, tumalon si Baby Bear, hinuli ang apoy sa pagitan ng kanyang mga kamay, at pinalaki ito ng 100 beses. Sa lahat ng kanyang lakas, ibinato ni Baby Bear ang napakalaking apoy patungo sa mga puno sa kanilang harapan. Ang lakas ng pagsabog ay napakalakas kaya pati ang hari ng Minotaur ay naramdaman ito mula sa malayo. Sa kuweba ni Sejen, naramdaman din ng lahat ng mga kuneho ang shockwave. Naging tensyonado habang nakita nila ang napakalaking ulap ng usok na bumangon mula sa mga puno. Pinakalma ng asawang kuneho ang lahat, sinasabing, "Siguradong galing iyon sa apoy ni Sejen. Ano man ang mangyari, siguradong ayos lang si Sejen." Nang hamupa ang usok, lumitaw sina Sejen, Mommy Bear, at Baby Bear. May mga ngiti ng tagumpay sa kanilang mga mukha. Nanalo sila. Nababalot ng uling ngunit hindi nasaktan, bumalik sila sa kuweba, sinalubong ng hiyawan ng lahat. Lumipat ang eksena makalipas ang ilang sandali, kung saan naliligo si Sejen at umiinom ng tubig. Habang si Baby Bear ay umiinom ng espesyal na inumin mula sa pukyutan. Naupo sa harap ni Flame, nagpasalamat ng taos-puso si Sejen kay Flame. Nakinikilala na kung wala ito, hindi nila magagawang sirain ang mga nasirang puno. Sumagot si Flame, sinasabing hindi na kailangan siyang pasalamatan. Nasa ilalim siya ng utos ni Sejen at palaging susunod sa kanyang mga utos. Ang asawang kuneho, na nakatayo sa malapit, ay sumingit. "Kahit na nasira mo ang mga puno, Sejen. Pabigla-bigla ka ngayong pagkakataon. Paano kung may nangyari sa'yo?" Malalim na huminga si Sejen. Ipinaliwanag na ag-aalala siya tungkol sa mga nasirang puno na patuloy na lumalapit. Isang oras na lang bago maging mas malaking banta ang mga ito. Kaya napagdesisyonan kong tapusin na ito, sabi niya. Napatigil ang matamis na sandali ni na Sejen at asawang kuneho nang biglang may system notification. Na-upgrade na ang antas ng pag-aalaga ng mga bubuyog ni Sejen sa level 3. Ngunit bago pa man makapagdiwang si Sejen, lumapit ang tatlong reyna ng bubuyog, sabik na tinatawag ang kanyang pangalan. Nagulat si Sejen, lumingon at nagtanong ng nalilito. Anong espesyal na okasyon ito? Wow! Lahat ng reyna ay dumating para makita ako. Pagkatapos, bigla, ang tatlong reyna ng bubuyog ay lumapit, bawat isa ay may misteryosong ngiti sa kanilang mga mukha. Isa sa mga reyna ng bubuyog, na mukhang misteryoso gaya ng dati, ay humiling ng katas ni Sejen. Nagulat si Sejen, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Wait, ano? Halos mapasigaw siya, namumula sa hiya ang kanyang mukha. Ngunit agad namang nagpaliwanag ang reyna ng bubuyog, pinakalma ang sitwasyon. Sinabi niyang gusto nilang gumawa ng espesyal na jelly, isang bagay na magpapalakas kay Sejen. Nang marinig ito, ang pagkagulat ni Sejen ay napalitan ng pagkamausisa. At sa ganito nagtapos ang episode.